So welcome back sa Big James TV. Gagawa tayo ng videos para dun sa Gen Z arcade na binibuild ko. So dito sa videos natin, tuturo ko sa inyo kung paano gamitin ba to at kung ano ba tong Gen Z arcade na to. So tapusin nyo tong videos na to hanggang sa dulo at kung paano rin siya nag-work yung gaming niya. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe nyo na Big James TV at hit mo yung notification bell para pag nag-upload akong ganitong videos or tech tips videos ay manonotify kayo. Alright? So what's up mga bilog, ito yung sample ng Gen Z arcade natin. Ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano gamitin to at kung paano siya nagpa-function. So ganito lang yon. So pag sinaksak mo yan, meron kasing switch sa likod. Ayan. So off na yan. Kung gusto mong buksan, so on na yan, mag-on yung timer. Ayan, mag-on yung TV. So kung bubuksan mo na, meron siyang switch nandito sa kaliwa. So yung switch dito, meron tayong switch dito, buttons pala, 5. Yan, 5 buttons. So yung 5 buttons na, ang ibig sabihin lang, itong una, turn on, turn off. Ito reset. Ito home menu. Ito tab. Tapos ito exit game o close game. So kung bubuksan natin, pipinutin mo yung open, turn on, turn off sa baba. So magbuboot yung arcade natin. Ayan, hintayin nyo lang. Ayan. So booting na siya. Hintayin nyo boot yung intro logo, tsaka lumabas yung insert coin. So by the way mga kabilog, isa lang yung coin slot kasi hindi siya pwedeng gawin dalawa kasi may mga bug tsaka glitch pag dalawa yung coin slot, hindi ko pwedeng i-cut off. So ang nilagay natin dito mga kabilog is auto shutdown timer. So ayan yung itsura pagka nagbukas na yung arcade machine natin. Tapos wala kang makikitang timer sa harap. Yung timer nandito, ayan sa baba, sa mismong controller. So ayan, pag lumabas na itong ganito, ayan, pwede nyo nang hulugan. So makikita mo dito, insert coin. Paano gamitin to? On nyo nga lang, tapos ganito na yung setup, pwede nyo na siyang hulugan. So walang function yan. Ayan. Tsaka lang siya magkaka-function pagka nahulugan. Paano naman pag hindi ito hinulugan at naubos yung oras? Pag naubos naman yung oras na yan, automatic mamamatay yung arcade. So tipid sa kuryente to, hindi siya yung lagi siya nakabukas. So magagamit mo lang siya pag merong customer at bubuksan lang. So hindi siya pwedeng laging naka-open. So meron tayong button sa baba para turn on itong arcade machine natin. So hintayin natin matapos yung oras kung mamamatay ba siya. So ayan, papakita ko sa inyo. So ayan, nag-shutdown yung arcade machine natin. Ngayon, start naman tayo kung paano gamitin to. So open nyo lang uli, pindutin nyo yung button sa baba. Ito yung boot screen, same nung una. Hintayin nyo lang uli pumasok dun sa lock screen na insert coin. By the way mga kabilog, sa mga interested naman, pwede nyo na ako i-message para dito sa arcade Gen Z natin. So ito kasi meron na may-ari. Ito makikita natin. Shoutout dito sa resort na to, Jamela Private Resort. So deliver na to mamaya. Pakita ko sa inyo kung paano lang gamitin tong arcade machine. So kung gusto nyo magpa-customize ng design, ayan, meron tayong mga design dito. Ayan, may nakalagay din sa baba, may design. So kanya-kanyang design yan. Ayan, lalabas ulit itong insert coin. Ngayon, try natin hulugan. So lahat ng coins tinatanggap piso, 5, 10, 20. So ito yung universal coin slot gamit natin, hindi madadaya yan. So
Ayan. Pumasok mo siya. Meron kasi intro video yan. Pagka nag-book. Yan yung intro video. Anytime pwede nyo i-cancel yung intro video. Pipindutin nyo lang yung exit button or yung close game. So yan yung mismong intro video. So tatlong intro video yan. Iba-ibang intro ang lalabas nyo pagka nagbukas na kayo. So ito mga kabilog, ito yung sample ng build at games natin. Ayan. So meron tayong siguro more or less 20 games. Pero itong mga games na to hindi mo basta pagsasawaan kasi mga quality games yan. Like Mario, Ninja Turtle. Ito, hindi mawala to, Tekken 7. Peggy 16. So paano naman pag naubos yung oras, ayan, running siya. So ang setup ko dito is piso 3 minutes. Hintayin natin maubos, pero play muna tayo ng games. So ang okay Peggy is 16. talagyan ko rin ito ng sticker sa harap dito. Pagka paano i-function itong mga button, kung ano yung mga function nito. So yan, example, nag-open tayo ng Tekken 7 games. Tayo natin mag-boot. So 2 player na yan mga kabilog ha. Dalawa na makakapaglaro dito. Ayan, start natin. Tayo natin sa versus mode. By the way mga kabilog, yung function ng buttons, function ng Xbox 360 yung format niya. So alam ko X, Y, tsaka AB, ayun yung format. Ilalagay ko rin sa sticker yon yung function. So player 1 start, player 2 start. So 2 player na itong arcade natin. By the way mga bilog, nakalagay dito mga games, yung mga modern games. So wala tayong ilalagay na classic games dito. More on modern games na, kaya tinawag ko itong Gen Z arcade. So makikita nyo, Tekken 7. So hindi na kasi kasya yung ibang games. So itong variant na to is 256 GB na SSD. So ito lang yung kasya niyang mga games. Ayan, maubos na yung oras niya. Pag naubos tong oras na to, yung time niya, magla-lock screen siya. Ayan. So once nag-lock screen yan, manghihingi siya ng insert coin. So dapat, bago maubos yung 1 minute, kailangan nakapaghulog ka na. So walang function yan, maski yung exit sa baba. Exit, wala na. So para magtuloy yan, uhulugan ulit natin ng 1 coin. Ayan. So, pagbalik naman from lock screen, hindi siya papasok sa mismong game, sa mismong inyo station siya papasok. So, kailangan pindutin yung pangalawang button sa tabi ng exit. Ito yung exit, ito yung tab. Ayan. Ayan. Para bumalik sa mismong game. Ayan. Ayan, bumalik siya sa mismong game. Ayan. Same yung function ng buttons ng Tekken. Ayan. Left kick, left punch, right punch, left kick, right kick. So ngayon naman, kung paano naman mag-exit sa game. So napakita ko kanina sa inyo dito sa baba. Yung exit, ayun. Ayan. So nag-exit tayo sa game. Peggy 16. Pwede ka na uli mamili ng ibang game. For example, itong Dragon Ball. Ayan. So hintayin nyo lang mag-load yung game pagka ganito. Minsan merong delay konti, pero magbuboot yung game. Hintayin nyo lang lumabas.
Tulad nito, hindi agad siya magbubot. So, niloloading pa niya yung game. Hintayin nyo lang. Ayan. So, lobas na yung logo ng game. Tsaka na siya papasok mismo dun sa loading. So ayan, Dragon Ball Fighter C. Try din natin 2 player offline. Punta tayo din sa local play para magpo-player siya. Ayan, meron siyang controller, player 1 sa left, player 2 sa right. Okay nyo lang. Ayan. At ayun mga bilog, maubos na naman yung time. Magkuklose uli yan. Ayan. So lalabas uli itong lock screen display natin pagka ubos na yung oras. So, nasa sa inyo kung hintayin nyo pa maubos or bago magubos, maghulog na kayo. So, try natin uli hulugan. Ayan. So, babalik siya sa game. At tulad dito, walang sounds. Possible pumasok yan sa mismong email station na application. Press nyo lang yung tab sa ilalim, yung pangalawa. Ayan. So, babalik siya sa mismong window ng game. Ayan. Player 1, player 2. Ayan. Pag nag-exit ka ng game, press start, press exit lang sa baba. Ayan. So, babalik ulit siya dito. So, marami pa namang game. Meron tayo Little Nightmares, Moving Out 2, Super Mario, Overcooked, Planet Lana, Power Rangers, Soul Calibur 6, Street Rage, Strider, Super Mario 3D, Ninja Turtle. So, ito yung kasya sa 256. Kung ano yung magiging kasya sa 256, yun yung ilalagay natin game. So, ganun na siya gamitin mga kabilog. Kung gusto mo naman i-turn off to, ayun nga, mayroong switch dito. Pero automatic yan, mag-turn off pag naubos na yung time. Okay, siguro hanggang dito na lang at okay na yung build natin na Gen Z. Gagawa pa tayo ng ibang variant na 500 GB tsaka 1 terabyte para mas maraming game. So, medyo matagal na sa config to. Okay?
Well mga kabilog, hope na tinapos niyo yung videos at nagustuhan niyo yung Gen Z arcade build natin for today. At kung interested ka sa Gen Z arcade natin, message lang ako sa Facebook ko, James Agetro, at sa page ko, Gigabit Tech at BJames TV. So marami pa tayong pwedeng ilagay na games na pwedeng mag-work sa PC. So by the way mga kabilog, sa mga nagtatanong na pwede ba yung open world classic style tayo mga kabilog, hindi natin siya pwedeng laruin doon. So mga casual gaming lang yung pwede nating malaro dito sa arcade. Pero modern na yung mga games natin, like yung mga naghahanap ng Tekken 7, fighting games, Mortal Kombat, Street Fighter 5, yung mga ganon. So okay na okay ito para sa mga player na gusto maglaro ng ganon true classic style arcade machine. So yun mga kabilog, pinakita ko rin sa inyo yung gameplay, kung ano yung mga games na nag-work. Pero yun is testing pa lang naman. Marami pang games na hindi ko pa natatry. Pero yung mga common games na nilalaro natin sa PS4, PS5, kaya naman sa arcade, yung mga casual gaming like yung Crash Bandicoot 4, Tekken 7. Hope pag mga may lumabas na games ay lalagay natin doon at mapapagana natin. Alright, siguro ganito na mga kabilog. At hanggang sa muli, huwag mo kalimutan na ulit subscribe yung channel ko, BJames TV, at hit mo yung notification bell para pag nag-upload ako itong videos ay ma-notify kayo. Alright, see you to my next vlog. Peace out. Bye bye.